Tumakas pa hanggat nandito, no? Okay, magandang gabi sa ating lahat. No? Ito po yung araw na tuwing Lunes po ay meron tayong Bible study kay Chairman, no? At yan, so may mga iba pa yung minsan humahabol na rin sila, no? Opo. Kaya, so meron din tayong bisita, si Pastor Acer, Sister Rose, no? At gusto rin nilang makisa sa ating pong mga gawain, no? Kaya sabi ko, welcome po kayo. At sabi nga ay mas maganda yung mayroon tayong makasama para po sa Panginoon. Kaya sa gabing ito ay wini-welcome din natin yung mga nanonood po sa YouTube channel, may nanonood din po sa ating po FB channel. Meron din na mga nanonood, kaya wini-welcome din natin sila kaya sa gabing ito. Kaya sa gabing ito ay tayo po siguro ay magsisimula na. Kung okay lang po nakaupo kayo, okay lang kami nakatayo, no? Ang ating pong song leader ay si Brother Coroy. Siya po yung magbibigay ng mapapuring ayat po sa atin. Pangunahan po tayo ni Brother Coroy. Ngayon, handa na ba tayo magpuri sa Diyos? Amen. Amen. So, bago po tayo umawit po tayo ng isang awitin. Yes, glory, Lord. Ang aking nais, nalikayin, O Diyos, para sa akin. Lalisay ang aking nais, nalikayin, O Diyos, para sa akin. Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal. Isang pusong sa'yo na walang alinlangan. Isang pusong tinitibok na ika'y parangalan. Handog ko ay papuri sa'yo lamang, Jesus. Minsan pa pusong dalisay, pusong dalisay ang aking nais. Nalikayin, O Diyos, para sa akin. Pusong dalisay ang aking nais. Nalikayin, O Diyos, para sa akin. Isang pusong tapat, isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal. Isang pusong sa'yo na walang alinlangan. Isang pusong tinitibok na ika'y parangalan. Handog ko ay papuri sa'yo lamang, Jesus. Isang pusong tapat, isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal. Isang pusong sa'yo na walang alinlangan. Isang pusong tinitibok na ika'y parangalan. Handog ko ay papuri sa'yo lamang, Jesus. Hallelujah. Yes, glory Jesus. Purihin ka, Panginoon, sa oras po nito, O Diyos. Ano ko po ang ating chairman sa panimulang panalangin sa oras po nito. Dakilang Ama, makapangyarihan sa lahat. Yes, Panginoon. Lord. Salamat po, Ama, sa iyo. Biyaya, Panginoon. Lord, lumalapit po kami sa oras na ito. Ang aming umpisa ng aming gawain sa gabing ito, Panginoon. Nandito po kami, Panginoon, na humingi sa iyo ng kapatawaran sinasadya. Yes. O hindi man, Panginoon, nakasakit kami sa aming kapwa. Humingi po kami ng tawad sa iyo, Panginoon. Na kami, Panginoon,
lalapit at papakumbaba sa iyo sa gabing ito, Panginoon. Lord, nandito po kami lahat na para makapagpuri, makapasalamat, at sa iyong mga salita, Panginoon, mapag-aralan namin, may lagay namin po sa puso at isipan namin, may paayag po namin ang iyong salita, Panginoon, na mabaon po namin ang aming mga puso at tunay na makita sa buhay namin kung paano kami meron Diyos sa aming buhay, Panginoon. Kung paano kami susunod sa iyo, Panginoon. Tulungan niyo po kami, Panginoon. Alam po namin, Panginoon, sa oras na ito, iniiling ko po sa iyo ang karunungan na nagmumula sa iyo. Thank you, Lord. Hallelujah. Iniiling ko rin po, Panginoon, ang bawat pamilya namin. Yes. Kung saan man sila, Lord, sa oras na ito, hindi namin sila kasama sa gawain na ito, Lord. Panginoon. Iniiling ko po sa iyo, ingatan mo po ang bawat pamilya namin, Panginoon. Salamat po, Ama, na nandito po kami ngayon sa oras na ito. Tunay sinabi mo sa iyong salita, alis sa 2 sa 3, nasa kalagitnaan ka namin. Sa Yes. gabi ito, Panginoon. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Amen. Amen. Kaya patuloy po natin purihin ang Diyos sa oras nito. Let us continue to worship the Lord. At muli pangunahan tayo ni Brother Croy sa mga awitin. Hallelujah. Yes, glory Jesus. Tanging ikaw ang buhay ko, Jesus. Kahit ako'y nangangamba, basta't ikaw ang kasama, panatag na. Kahit kailan, di ka nagkulang, biyaya mo sa aking laging laan. Ang pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Inibig mo ako noon pa man. Kaya't ika'y sasambahin, kaya't ika'y sasambahin, paligid man ay magdilim, Jesus. Kahit may suliranin man, kahit may suliranin man, ang lagi kong aawitan, ikaw lamang. Kahit kailan, di ka nagkulang, biyaya mo sa aking laging laan. Ang pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Inibig mo ako noon paminsan pa. Ikaw lang ang pag-asa ko, tanging ikaw ang buhay ko, Jesus. Kahit ako'y nangangamba, basta't ikaw ang kasama, panatag na. Kahit kailan, di ka nagkulang, biyaya mo sa aking laging laan. Ang pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Inibig mo ako noon paman. Kahit ika'y sasambahin, kaya't ika'y sasambahin, paligid man ay magdilim, Jesus. Kahit may suliranin man, ang lagi kong aawitan, ikaw lamang. Kahit kailan, di ka nagkulang, biyaya mo sa aking
laging laan. Ang pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Inibig mo ako noon paman. Panginoon, Panginoon, dakila katapat sa dalangin ko. Ako'y inibig mo kahit ako ay ganito. Walang katapusan ang pagmamahal mo. Walang pinipili ang puso mo. Panginoon, Panginoon, dakila katapat sa dalangin ko. Ako'y inibig mo kahit ako ay ganito. Walang katapusan ang pagmamahal mo. Walang pinipili ang puso mo. Walang pinipili ang puso mo. Kapatan sa buhay ko laging hayaan. Nais ko sa payaya mo habang buhay magpupuri sa'yo. Muling kasawin taas ang aking tinig, dalanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Sa kalangitan, ang iyong bahatian, at paglalaan mo sa pantayan. Kapatan sa buhay ko, lagi ang walaan. Nais ko sa biyaya mo habang buhay magpupuri sa'yo. Pupunin ka sa awit, tataas sa aking tinig, dahil sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Ika sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, at kailan mo'y di mapapantayan. Jesus, iyong katuwiran, hatian sa'yo magpakailanman. Jesus, sa'yo ang kabanalan, hatian sa'yo magpakailanman. Muling ka sa awit, tataas ang aming tinig, kasal sa buhay ko, tanging ikaw, O Diyos. Sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kailan mo mapapantayan. Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, kay laging tapat kung magmahal. Ang iyong
kaway magpasawalang hanggan. Kay buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y lagi tapat kung magmahal. Ang iyong kaway magpasawalang hanggan. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y di nagbabago. Kay buti ng Diyos na sa akin ay nagmamahal. Isa pa. Kay buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kung magmahal. Ang iyong kaway magpasawalang hanggan. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay nga ika'y walang katulad, tunay nga ika'y di nagbabago. Kay buti ng Diyos na sa akin ay nagmamahal. Pinupuri, pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay nga ika'y walang katulad, tunay nga ika'y di nagbabago. Kay buti ng Diyos na sa akin ay nagmamahal. Kay buti ang Diyos na sa akin ay nagmamahal. Mabuti ng Diyos na sa akin ay nagmamahal. Purihin ka, Panginoon. Hallelujah. Yes, glory Jesus, Lord. Tanggapin niyo po, Panginoon, ng aming mga papuri. Ang mga awiting ito, O Diyos, ay inaalay namin sa iyo sa lugar nito, O God. Inaalay namin, Panginoon, ang mga awiting ito bilang pagsamba namin sa iyo, O Diyos, sa Espiritu at sa katotohanan, sa mga bagay na hindi namin nakikita, Panginoon. Kaya sa gabing ito, O God, ikaw may sabi, 2 man o 3 na nagkakatipon sa iyong dakilang pangalan, ikaw po ay nasa aming kalagitnaan. Kaya po kami ay naniniwala, ang mga papuring awit na aming inaawit, Panginoon, ito ay inaalay namin sa iyo, Panginoon, sa mga oras po nito, Lord God. Kaya purihin ka, samahan niyo po kami sa gawain ito, O Diyos, hanggang sa matapos, mula sa simula hanggang sa matapos, ikaw ay aming pupurihin at tadakilain sa pangalan ni Jesus. Sa lahat na rito magsabi ng Amen. Amen. Yan. So, purihin ng Diyos. At napagpala ba tayo sa mga awitin? Amen. Amen. Tandaan niyo po, yung awiting ito ay training ground po natin kung paano natin purihin po ang Diyos. No? Dahil dalawa po ang awitin dito sa mundo, awitin sa sanlibutan at awitin para lamang sa Panginoon. No? Kaya ang ating mga labi, ang ating boses ay inaalay po natin sa Diyos sa gabing ito. Kaya purihin po ang Panginoon. Kung kayo po ay sumasabay sa awitin, sa mga awit, parang kumbaga sa ay pinupuri na rin niyo po ang ating pong Panginoon. No? Pero kung hindi po kayo sumasabay, ibig sabihin, hindi nyo po alam ang mga awitin. Amen? Amen. So, dapat matutunan po natin yun dahil yun po ang tanging paraan para mabigyan po natin ng papuri po ang Diyos. Amen. Amen. Amen? Okay, darako po tayo ngayon sa ating pong, baka mayroong gusto mag-special number. No? Si Pastor Acer mag-special number ata siguro to bilang, yan at ang kanya, bilang guest, no? Ayan. Yung Cory, baka gusto mong gitaran si Pastor Acer, kaya mo ba? Ano yung Pastor Acer? Wala kasi si Toby, yung kanyang
ako magigitara. Anong kanta mo, Pastor? Yung pala, marunong pala si Pastor Eser. So, ganun talaga yung mga pastor, Ang mga pastor, bihira lang sa mga pastor na hindi marunong gitara. Kasi talagang gift ng Lord yan, no? Gift talaga ng Lord yan para magbigay ng papuri sa Panginoon. Yan, pakinggan po natin ang awitin pa ng Pastor Eser sa gabi nito. Pagsambay para sa'yo, Panginoong Jesucristo, sa kabutihang ginawa mo doon sa krus ng Kalbaryo. Niligtas mo ang buhay ko sa kapamakan ng impyerno. Dahil sa pagmamahal mo, ako'y tinubos mo. Pinupuri kita sa dakilang pag-ibig mo. Pinupuri kita pagkat ako'y niligtas mo. Pinupuri kita, ako'y binigyan mo ng pag-asa. Pinupuri kita. Pinupuri kita. Ang buhay ko'y para sa'yo, Panginoong Jesucristo. Dahil ako'y binago mo doon sa krus ng Kalbaryo. Niligtas mo ang buhay ko sa kapamakan ng impyerno. Dahil sa pagnangaral mo, ako'y tinubos mo. Pinupuri kita sa dakilang pag-ibig mo. Pinupuri kita pagkat ako'y niligtas mo. Pinupuri kita, ako'y binigyan mo ng pag-asa. Pinupuri kita. Pinupuri kita, yeah, sa dakilang pag-ibig mo. Pinupuri kita pagkat ako'y niligtas mo. Pinupuri kita, ako'y binigyan mo ng pag-asa. Pinupuri kita. Pinupuri kita sa dakilang pag-ibig mo. Pinupuri kita pagkat ako'y niligtas mo. Pinupuri kita, ako'y binigyan mo ng pag-asa. Pinupuri kita. Pinupuri kita. Pinupuri kita. Pinupuri kita. Pinupuri kita. Pinupuri kita. Praise God. God, ha? Palakpakan po natin ang Panginoon, no? So, yung mga pastor po ay bihira lang talaga hindi marunong gumitara kasi yan po ay binigay ng Diyos dahil kumbaga sa simula ay one-man band. Hanggang ako dati mag-isa ako rito, ako lang gigitara, ako nag-aawit. Ngayon dumating si Cora, siya naman nagigitara, no? Ibig sabihin, talagang ang mga pastor pag wala yung magigitara, siya nagigitara. No? Ay, wala si Toby. Siya naman nag-gitara. Yan. So, purihin ng Diyos sa gabing ito. Meron bang gusto magpasalamat sa Panginoon bago tayo dumako sa salita ng Diyos? Chairman, baka gusto niyo po pa magpasalamat. Una-una napapasalamat ako sa Panginoon dahil napakabuti niya. Ginawa niya sa buhay ko sa loob ng isang taon.
patuloy niya akong binibigyan ng kalakasan. Amen. Lalo na kanyang mga salita na sumusunod sa kanyang karya at sumusunod sa tamang. Sinabi niya sa kanya, kung siya nga, nagtiis siya sa atin, tayo pa kaya anak niya, ano man pinagdadaanan natin, nagtiis tayo. Amen. Diba po? Kaya lahat ng bagay sa buhay ko na sa loob ng isang taon, nagpapasalamat ako sa kanya dahil kung wala ako sa kanya, wala na akong magagawa. Amen. Baka ang buhay ko ngayon magulo. Pero dahil na meron akong Diyos sa puso ko, may Diyos ako sa sarili ko, hindi ko kayang tumbasan ang ginawa ng Diyos sa buhay ko. Amen. Napakabuti ng Panginoon. Hindi lang sa salita, hindi sa gawa. Amen. Tunay na napakabuti niya talaga. Hindi ko kayang sukatin. Ginawa ng Diyos sa buhay ko. Amen. Sa kabila ng mga pinagdaanan ko. Salamat sa Panginoon. Salamat talaga ng pinabuti ng Diyos. Kaya tayo, huwag tayong iiwalay sa Panginoon. Amen. Dahil iwalay tayo, wala tayong kakampi kahit ano sabihin na sa paligid natin. Sino man yung mga kasama natin, wala yan. Pero dahil sa Panginoon, hindi tayo bibitawan ng Diyos. Amen. Kaya talagang salamat talaga sa Panginoon dahil nandun yung pag-ibig na sa akin. Kaya Panginoon, salamat sa iyo, Panginoon, dahil sa iyong mga salita na araw-araw ko nakakarinig ng salita sa iyong umaga. Kaya nagpapasalamat ako sa Kanya, hindi niya ako binitawan. Hanggang ngayon, hanggang habang ako'y nabubuhay sa mundo ito, gusto ko makasama ko ang Panginoon. Kaya huwag tayong bibitaw. Lahat po tayo. Amen. Salamat po sa Panginoon. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Amen. Hallelujah. Yan o. So, puri ng Panginoon sa gabing ito. At yan. At yung mga gusto pong pumasok, pwede na pong pumasok. No, at yan sa gabing ito ay handa na ba tayo makinig ng salita ng Diyos? Amen. So, 1 hour lang po tayo. No, meron pa tayo natitira ng mga ilang minuto. So, sabi nga ay, ang pagkain ng salita ng Diyos, katulad ng pagkain yan. Na pag kumain ka, hindi mo kayang umabot ng 1 oras para kumain. Amen? Nabubusog. Ganun din po tayo. Ang salita po ng Diyos ay nabubusog po tayo. No? Amen. Kumbaga sa loob ng 1 oras, busog na tayo. Kaya pag busog na tayo, parang ayaw na rin natin kumain. Amen? So, ganun po yun. No? Ibig sabihin, sa gabing ito ay darako po tayo sa salita ng Panginoon. Ating pong pag-aaralan ngayon, nakarang pong amin na pag-aaralan ay patungkol po sa tinatawag na yan, yung mga numero, no, na ano natin, ano po yung mga tinatawag na simbolo ng mga numero, at yun, na pag-aaralan po namin yan. So, wala po kayo, kaya so ngayon, ang ating pong pag-aaralan, so ako muna, baka sa sunod po, ang magtuturo naman si Pastor, si Brother Ramon, at kung lulubin, ay susunod naman si Pastor Acer, no? So, baga sa ano ay, sige po, pasok po kayo habang tayo po ay nagtuturo ng salita po ng Diyos, no? Yan, so yan. Salamat sa ano po, no? At mamaya matatapos po tayo kaagad at kung ano po yung kailangan niyo po kay Chairman, sana po ay darako muna tayo sa salita ng Diyos. Amen? Amen? So yan. So ating pag-aaralan sa gabing ito ay patungkol po sa tinatawag na bakit tayo binigyan ng Diyos ng 4 na ebanghelyo. Bakit tayo binigyan ng Diyos ng 4 na ebanghelyo? Na ano nga ba yung ebanghelyo, yung 4 na ebanghelyo ng Diyos? Ang 4 na ebanghelyo ng Diyos, ito po yung tinatawag na Matthew, Mark, Luke, and John. No? Ito po yung 4 na ebanghelyo na ibinigay sa atin ng Diyos, na ito po tinawag na synoptic gospel. No? Sa theology na pag-aaral,
Ito po ay tinawag na Synoptic Gospel, na ibig sabihin ng Synoptic Gospel dahil magkakatulad ang kanilang nilalaman at estilo na pagsulat patungkol sa buhay ng ating Panginoong Hesus. Kaya narito ang ilang mga dahilan kung bakit tayo binigyan ng Diyos ng 4 na Ebanghelyo upang magbigay ng kumpletong paglalarawan kay Hesukristo. Magbigay ng kumpletong paglalarawan sa ating Panginoong Kristo. Yun yung layunin ng 4 na Ebanghelyo na tinawag na Synoptic Gospel. Kaya kapag nagtanong kayo, ano bang ibig sabihin ng 4 na Ebanghelyo? Anong ibig sabihin nun? Synoptic Gospel, no? Sa theology na pag-aaral, no? So doon ay makita natin na habang upang mabigyan tayo ng kumpletong paglalarawan patungkol kay Kristo, habang ang buong Biblia ay kinasihan ng Diyos. Buong Biblia, ibig sabihin ang buong Biblia po mula sa Genesis hanggang Revelation, 66 books, ito po ay kinasihan ng Diyos para magamit natin. Kasama na po ang 4 na Ebanghelyo. Na sinabi roon sa 2 Timothy chapter 3 verse 16 hanggang 17, ang lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos at magagamit sa pagtuturo sa katotohanan, sa pagtatama sa maling katuruan, sa pagtutuwid sa likong gawain, at sa pag-akay para sa matuwid na pamumuhay, upang ang lingkod ng Diyos ay magiging karapat-dapat at handa sa lahat ng mabubuting gawain. Yan ang dahilan. Yan po yung purpose ng Panginoon na lahat na nakasulat sa Biblia, maliban sa Ebanghelyo, lahat po yan ay kinasihan ng Diyos at magagamit po natin yan sa pagtutuwid at pamumuhay. At sabi po ng banal na kasulatan, ginamit ng Diyos ang mga tao na may iba't ibang pinanggagalingan at personalidad upang ganapin ang kanyang layunin sa pamamagitan ng kanilang pagsulat. Ang bawat isang manunulat ay may partikular na layunin sa kanilang ebanghelyo at sa pag-abot sa mga layunin iyon. Binigyan diin ng bawat isa ang iba't ibang aspeto ng personal na ministeryo ni Hesukristo. Sa aklat ng Matthew, simulat si Matthew yung aklat ng Matthew, ito po ay para sa mga Hebreo. At isa sa kanyang mga layunin ay ipakita ang lahing pinanggalingan ni Hesus at ipakita na siya ang katuparan ng mga hula sa lumang tipan. Na siya ang malauna nilang hinihintay na Misaya at tagapagligtas at dapat silang maniwala sa Kanya. Binigyan din ni Matthew na si Jesus ang ipinangakong hari, ang anak ng Diyos na naupo sa trono ng Israel magpakailanman. So doon ay ang layunin ni Matthew ay ang kanyang pagsulat para sa mga Hudyo at para ipakilala sa mga Hudyo kung sino itong Mesiyas. Nasa lumang tipan na siya ang malaon nilang hinihintay na Mesiyas at tagapagligtas na dapat silang maniwala sa Kanya. Na binigyan din ni Matthew ang yung kapanganakan, na si Jesus na pinangakong hari ng Diyos at anak ni David na naupo sa trono ng Israel magpakailanman. Pangalawa, yung tinatawag na sa Marcos. Na ang Marcos sa Marcos na pinsan ito si Marcos, ito ay pinsan ni Barnabas sa Colossus chapter 4 verse 9 hanggang 10 na sinasabi ng banal na kasulatan, kasama niya ang tapat at minamahal nating kapatid na si Onesimo na kasamahan ninyo. Sila ang magbabalita sa inyo ng lahat na nangyari dito. Kinukumusta kayo ni Aristarco na nabilanggo rin kasama ko, at si Marcos na pinsan ni Barabas, no? So doon ay makikita natin yung nagsulat ng Marcos, yan po ay pinsan ni Barabas. Na kaya so doon ang sulat ni Marcos ay
sabi ng banal na kasulatan na ang katulad ng tala ng mga angkan, mga controversial sa angkan, sa pagitan ni Jesus at sa mga leader ng Hudyo. Yun ang pagsulat ni Marcos. Mga pagbanggit sa lumang tipan at iba pa. Binigyan din ni Marcos na si Kristo bilang isang nagdurusang alipin. At dumating siya hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at ibigay ang kanyang buhay bilang pantubo sa marami. Ayon sa Marcos chapter 10 verse 44 hanggang 45, at sinumang nais maging pinuno ay dapat maging alipin ng lahat, sabagat ang anak ng tao ay naparito hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at upang mag-alay ng kanyang buhay para sa ikatutubos ng marami. So yun ang pagkasulat ni Marcos na patungkol sa ating Panginoong Kristo, na ang ating Panginoong Kristo na parito sa mundo hindi upang paglingkuran, kundi siya ay maglilingkod sa atin at ibigay ang kanyang buhay para sa ikatutubos ng ating mga kasalanan. Sa Lucas naman, ang mensahe ni Lucas na si Lucas ang minamahal na manggagamot, ayon sa Colossus chapter 4 verse 14, nangangamusta rin sa inyo si Dimas at ang minamahal nating manggagamot na si Lucas, na isa ring ibanghilista at kasakasama ni Apostol Pablo ang sumulat sa Ibanghilyo ni Lucas at sa aklat ng mga gawa. Yan ang sumulat ng Ibanghilyo, si Lucas, at yung aklat ng mga gawa ay si Lucas din ang nagsulat nito. Si Lucas ang tanging hintil na may akda sa Bagong Tipan. So si Lucas ay isang hintil na siya'y nag-akda sa Bagong Tipan. Malao na siyang tinatanggap bilang isang mahusay na tagapagtala ng kasaysayan ng mga taong ginamit ang kanyang mga sulat sa pag-aaral ng talaan ng mga angkan at kasaysayan. Bilang isang manunulat ng kasaysayan, sinabi niya ang kanyang intensyon sa pagsulat ng kanyang Ibanghilyo ay upang sumulat ng isang maayos na tala ng buhay ni Kristo ayon sa mga salaysay ng mga saksi. Ayon sa Lucas chapter 1 verse 1 hanggang 4, kagalang-galang na Teopilo, marami na po ang nagsisikap na sumulat tungkol sa mga bagay na naganap sa kalagitnaan namin. Ang kanilang isinulat ay ayon sa itinuturo sa amin ng mga tao na buhat pa sa pasimula. Nasaksihan nito at nangaral ng magandang balita. Kaya matapos kong suriin ng buong ingat ang lahat ng pangyayari, buhat pa sa pasimula, minabuti kong pong sumulat din ng isang maayos na salaysay para sa inyo, upang lubusan ninyong matiyak ang katotohanan ng maituro sa inyo. Dahil sumulat siya, partikular kay Teopilo, na isang hintil na may mataas na katungkulan. Mapapansin na ang kanyang Ibanghilyo ay idisininyo para sa mga hintil, at ang kanyang intensyon ay upang ipakita na ang mga mananampalatayang Kristiyano ay batay sa mga mapagkakatiwalaan at ang mga mapatutunayan tunay na pangyayari sa kasaysayan. Laging tinukoy ni Lucas na si Jesus bilang anak ng tao. At bilang diin sa kanyang pagiging tao, marami siyang binanggit na mga detalye sa buhay ni Jesus na hindi matagpuan sa Ibanghilyo. So yun po yung sulat ni Lucas doon sa kanyang Ibanghilyo, doon sa ikatlong Ibanghilyo. So ang pang-apat na Ibanghilyo, kung bakit tayo binigyan ng Diyos, ang pang-apat na Ibanghilyo ni Juan ay kakaiba sa tatlong Ibanghilyo na naglalaman ng mga theological na katuruan tungkol sa persona ni Jesus at sa kahulugan ng pananampalataya.
Tinukoy ng mga ibanghilyo ni Matthew, Marcos at Lucas na magkakatulad na ibanghilyo o synoptic gospel dahil magkakatulad ang kanilang nilalaman at estilo. Hindi nagsimula ng ibanghilyo ni Juan sa kapanganakan o panglupang ministeryo ni Jesus, kundi sa kanyang ginagawa at mga katangian bilang Diyos bago siya naging tao. Yun ang ibanghilyo ni Juan patungkol kay Kristo. Hindi siya nagsulat kung ano ang kanyang pinanggalingan, kundi ang kanyang pagkasulat kung sino itong Kristo na nagkatawang tao. Na siya ay Diyos na nagkatawang tao. Ayon sa John chapter 1 verse 14, ang salita ay naging tao at nanirahan sa piling namin. Nakita namin ang kaluwalhatian tunay na kanyang bilang kay isang anak ng Ama. Siya ay puspos ng kagandang loob at katotohanan. Binigyan diin ng Ibanghilyo ni Juan ang pagka-Diyos ni Kristo na makikita sa mga salita gaya ng isang salita ay Diyos. Sa John chapter 1 verse 1 hanggang 2, lang pasimula ay naroon na ang salita at ang salita ay kasama na ng Diyos at ang salita ay Diyos at ang salita ay nagkatawang tao. Amen. So doon ay makikita natin sa apat ng ibanghilyo kung sino ito si Kristo. Na kung saan sa pasimula na siya ang Diyos, tagapagligtas ng sanglibutan. Doon sa John chapter 4 verse 42, sabi ng banal na kasulatan, pagkatapos sinabi nila sa babae, naniwala kami ngayon, hindi na dahil sa sinabi mo, kundi dahil sa narinig namin siya. Alam na namin siya nga ang tagapagligtas ng sanglibutan. So, sinong tagapagligtas? Isinulat ni Juan, ang tagapagligtas ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Kaya dito po mga kapatid, ay isinulat ang apat ng ibanghilyo. Kung babasahin po natin yan po ay isinulat yan para tayo ay matuto at malaman natin kung sino itong Kristo na nagkatawang tao. Dahil diyan makikita natin ang kanyang buhay, kung paano siya pinanganak, paano siya lumaki, at paano siya nagsimula mag-ibanghilyo, at paano siya nagpagaling at nangaral ng mabuting balita, at siya ay nagbigay ng buhay, namatay para sa iyo at para sa akin, at siya ay namatay sa ikatlong araw at muling siya ay namatay at nilibing sa ikatlong araw at muling nabuhay. So yun ang dahilan kung bakit binigyan tayo ng Diyos ng apat na ibanghilyo para malaman natin kung sino itong Kristo, kung sino itong Isus na nagkatawang tao, na sinabi ng banal na kasulatan sa John chapter 8 verse 32, ang sabi niya, ako at ang Ama ay iisa. So doon ay sinabi rin ni Jesus Christ, ang sino mang nakakita sa akin ay nakakita na sa Ama, at ang sino mang sumasampalataya sa akin ay sumasampalataya rin sa Ama. Why? Sapagkat sabi niya, ako at ang Ama ay iisa. Ibig sabihin, kung hindi mo nakikilala si Kristo, hindi mo rin kilala ang Ama. Kung hindi ka nananampalataya kay Kristo, hindi ka rin nananampalataya sa Ama. Kung hindi mo kilala si Kristo bilang Diyos at tagapagligtas mo, ibig sabihin, hindi mo rin tagapagligtas ang Diyos sa buhay mo. Amen. Sapagkat siya yung nagkatawang tao. Siya yung nagkatawang tao. Kaya sabi doon, sabi niya, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay, walang makakapunta sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Why? Sapagkat siya yung Diyos na nagkatawang tao. Kaya siya lamang ang makapagliligtas sa iyo at siya lamang ang makapagtuturo sa iyo ng daan. At hindi ka magkakamali kung si Kristo ang paniniwalaan mo bilang Diyos ng buhay mo. Why? Sapagkat ang sabi ng banal na kasulatan sa Gawa chapter 4 verse 12, kay Kristo lamang matatagpuan ang kaligtasan, sapagkat sa silong ng langit ang kanyang pangalan lamang ang ibinigay ng Diyos sa ikaliligtas ng bawat mananampalataya.
Kaya ikaw at ako ay dapat tayong manampalataya kay Kristo bilang Diyos at tagapagligtas ng ating buhay. Sabi ng iba, si Jesus ay hindi Diyos. Kapatid, kung ang pagkakilala natin kay Kristo ay tao lamang, ibig sabihin, hindi po tayo maliligtas sapagkat walang taong maaring magligtas ng kapwa niya tao. Amen! Maliban sa Diyos na nagkatawang tao. Bakit siya nagkatawang tao? Dahil nga wala siyang laman at dugo. Kailangan niya magkaroon ng laman at dugo. Ginamit niya ang tao ayon sa kanyang nilikha, sapagat ang tao ay nilikha niya ayon sa kanyang larawan at binigyan niya ito ng katawan at dugo. So dahil ang kapatawaran ng ating mga kasalanan sa pamamagitan ng dugo, bilang paghandog ng dugo para mapatawad ang ating mga kasalanan. So wala nang nakita ang Diyos para karapat-dapat na maghandog ng dugo para sa ipapatawad ng mga kasalanan. Kaya siya mismo ang nagkatawang tao. Ginamit niya si Maria para sa pamamagitan ni Maria ay magkaroon siya ng laman at dugo. Ang layunin doon, para tayo ay iligtas sa ating mga kasalanan. Yan ang purpose ng 4 na ibanghilyo para makilala natin kung sino si Kristo. Amen! So, salamat sa gabing ito. Naway meron po tayo naintindihan kung bakit binigyan tayo ng Diyos ng 4 na ibanghilyo. Kung babasahin nyo po yan, mula Matthew hanggang dyan, makikita nyo po kung sino si Kristo. Kaya hindi po tayo maliligaw. At kung sino ang magsasabi na si Jesus ay hindi Diyos, hindi po tayo maliligaw sapagkat itinuturo sa atin ng 4 ng ibanghilyo kung sino si Kristo. Kaya po rin ang Panginoon, tayo po ay manalangin saglit, pasalamatan po natin ang Diyos sa Kanya pong mga salita sa oras po nito. Okay, Panginoon, maraming salamat sa gabing ito, Diyos, sa inyo pong mga salita na aming pong napakinggan patungkol sa 4 na ibanghilyo na tinawag na Synoptic Gospel, O Diyos. Ginamit mo ang 4 na manunulat nito, O Diyos, para hindi ka naming makalimutan na ikaw ang Diyos ay nagkatawang tao. Namuhay na katulad namin, O Diyos. 100% ikaw ay tao katulad namin, Panginoon. Na ang layunin mo, O Diyos, para magkaroon ka ng laman at dugo upang sa pamamagitan ng iyong laman at dugo, Panginoon, ay maigupo ang kasalanan at mabayaran ang kasalanan sa pamamagitan ng pagbubo ng iyong mga dugo, Panginoon. Kaya salamat, O Diyos, sa lahat na naririto at nakikinig, Panginoon. Narito kami, hindi sa amin saganang sarili. Narito kami, Panginoon, upang magpahayag ng mabuting balita. Lord, ikaw may sabi, nagtala ka ng 5 tagapahayag, apostol, propeta, ebangelista, at pastor at guro. Ginawa mo ito para ang 5 ito, O Diyos, ay patuloy na magturo ng katotohanan, Panginoon. At bilang pastor niyo po, O Diyos, salamat sapagat napili niyo po ako bilang mangangaral. Sa kabila na hindi ako karapat-dapat na maging mangangaral, ngunit nakita mo, Diyos, ang puso ng lingkod, Panginoon, na handang magpagamit sa iyo, Panginoon. Kaya Lord, salamat sa lahat na narito. Pagpalain niyo po sila, O Diyos, maging ang aming chairman, sa kanya pong pamumuno, Panginoon, pagpalain niyo po ang kanyang buhay, magmula sa kanya hanggang, Panginoon, sa kanyang pinamumunuan, mga kagawad, mga barangay tanod, Panginoon, at lahat ng kanya pong nasa sakupan, O Diyos, mula sa Aroma, sa Proper, O Diyos, sa temporary housing, sa JK, O God, sa Happyland, O Diyos. Hallelujah, Lord. Dalain ko, Panginoon, sa pamamagitan ng aming chairman, O Diyos, ay patuloy na ingatan at gabayan ang kanya pong nasasakupan, O Diyos. Kaya purihin ka, salamat sapagkat tinanggap niya ang inyong mga salita sa pamamagitan ng lingkod, Panginoon. Kaya purihin ang bawat sa aming Panginoon at ang inyong narito, God, sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal Espiritu Santo, sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Okay, bago po tayo magtapos, baka mayroon pong gustong magdagdag sa sinabi na yan. So, yung ano lang, ha? Kasi baka may talim sa isipan natin. Yung sinabi niyo, Pastor, na si Jesus at ang Ama ay isa. Alisin po sa isipan natin na pwede natin i-convert, si Jesus po lang Ama eh. O yung Ama si Jesus. Di po. Tandaan natin na isa tayong Diyos, may 3 persona.
tandaan natin, si Jesus, anak. At iba ang anak, at iba ang ama. At ang banal na espiritu doon, iba din yun. Hindi pwedeng maging ama yun, at hindi pwedeng maging anak yun. Kaya sinabi yun ng Panginoong Isus na ako at ang ama ay iisa. 1:30. Saan sila iisa ang tanong? Huwag natin ilagay sa konsepto natin na paglarambul-rambulin natin na isa lang pala sila. Si Jesus, siya ang ama si Kristo, si Jesus ang Holy Spirit. Mali. Iisa sila saan? Layunin. Layunin, bakit? Anong trabaho ng ama? Creation. Siya ang lumalang ng lahat ng bagay. Nasaan ang anak? Naroon na, kasama na. Kaya sabi ng ating tagapagturo, sa pasimulay naroon ang salita. At ang salita ay Diyos. Kasi ang salita, spirit eh. Ang Diyos ay salita ng katawang tao. Yun ang tinatawag na anak. Galing siya sa sinapupunan ng kanyang ama. Galing siya sa langit at hindi siya galing sa lupa. Dahil kung sasabihin natin, si Kristo tao pala, galing lupa. Ang galing sa lupa tayo. Ang Diyos na walang hanggan, sila ay galing sa langit. Walang pasimula at walang katapusan. Ulitin ko, ang Ama, siya ang pasimula, creation. Siya ang may lalang. Si Kristo, anong trabaho? Siya ang katubusan. Siya ang ibinigay ng kanyang Ama para sa katutubos ng ating kasalanan. Lahat ng kasalanan ng tao. Anong trabaho ng Holy Spirit? Siya ang bumuhay sa ating Panginoon Kristo. May kanya-kanya silang layunin. Hindi sila nagtatalo-talo, hindi sila nagkakaiba ng pananaw. Sa pasimula pa lang, sabi ng Biblia, nagmamahalan na sila. Hindi sila nagtatalo-talo, nag-aaway, nagkakaisa sila. Yung sinasabi ni Jesus, ako at ang Ama, iisa. Isa sila sa layunin. Kung natin i-concept ko, ulitin ko, mahalagang aral to. Doktrina ito. Baka maligaw tayo. Si Jesus pala, yun ang Ama eh. Yung Ama pala, si Jesus eh. Okay. Turo ko yan ng GIL. Okay, lilinawin lang natin yung sinabi ni Pastor na. Salamat po. Ay ni Brian. Ang Diyos ay binubuo siya siya po ay merong tatlong kapahayagan sa isang Diyos. Ibig sabihin, nakilala siya ang Diyos sa Old Testament na pangalan Ama o Yahweh. No? Pagdating naman sa New Testament, nagpakilala siya sa kanyang totoong pangalan. No? Totoo niyang pangalan. Sabi niya, pangalanan mo siyang Jesus sapagkat siya ang magliligtas ng kanyang sariling bayan. No? So, ibig sabihin, pagdating sa New Testament, wala na tayong mababasang Yahweh. Amen po ba? Wala. Sa Old Testament, mababasa mo ang Diyos, Yahweh, Yahweh. Pero pagdating sa New Testament, wala na tayong mababasang Yahweh sapagkat siya na ngayon nagkataong tao at siya'y nagpakilala na kung sino ang kanyang pangalan. Nasabi niya, ako'y siya ako nga. At ako'y siya ako nga ay binigyan ng pangalan, ang pangalan ay Jesus. Amen. Nasabi doon, sabi niya, Amang Banal, ingatan mo sila sapagkat ingatan mo sila, hindi ang salibutan ko, ingatan mo sila yung binigay mo sa akin, no? At sila man ay aking iningatan, ni isa man ay walang napahamak. At iningatan ko sila sa kapangyarihan ng inyong pangalan. Pangalang ibinigay mo sa akin. Anong pangalan ibinigay sa amin ni Jesus? Iningatan ko sila sa kapangyarihan ng inyong pangalan. Pangalang ibinigay mo sa akin. Anong binigay bago siya pinanganak? Pangalanan mo siyang Jesus. Jesus. So, kaya sa tinawag na anak ng Diyos dahil siya ay nagkatawang tao. At ang sabi doon sa Hebreo, chapter 4, ang sabi niya, yamang ang tao, yamang ang anak ay tao, naging tao rin si Jesus tulad nila. May laman at dugo. Upang sa pamamagitan nito ay maigupo niya ang diablo, maigupo niya ang kamatayan sa pamamagitan ng kanyang kamatayan. So, yun ang dahilan, kaya sa tinawag na anak ng Diyos, dahil ang tinutukoy na anak ng Diyos ay tao, nung siya maging tao, siya ay tinawag na anak ng Diyos. At ngayon, nung siya ay umakyat sa langit, sinuguan niya kanyang espiritu, at ang banal na espiritu, susuguin ko ang banal na espiritu, siya ay magsasalita sa pangalan ko, sapagkat ang lahat ng kanyang sasabihin, manggagaling sa akin, sapagkat, sabi niya, sa pangalan ko,
siya ay magsasalita. Kaninong pangalan? Kay Jesus. Ibig sabihin, ang Ama, Anak at ang Espiritu na sila nagkaisa sa pangalan. Pagkatuloy ng barangay. Ang barangay ay may pangalan. Imin po ba? Barangay hall. Pero sa loob ng barangay hall ay meron chairman, kagawad, ano pa. Pero saan sila nagkaisa? Sa pangalan ng barangay. So ganun din sa Diyos. Nagkaisa sila, bagamat iba't ibang kalang layunin, nagkaisa sila sa pangalan ni Jesus Christ. No? Sa pangalan ng ating Panginoon Kristo. Kaya sabi ni Jesus, hingin nyo ang lahat ng bagay sa pangalan ng Ama. Ay hingin nyo ang lahat ng bagay sa Ama, sa pangalan ko. At ang lahat ay pagkakaloob sa inyo. So doon sa pangalan ni Jesus Christ, ay hingin natin ang lahat ng bagay sa Diyos, sa pangalan ng ating Panginoon Kristo. So dyan ay sinasabi ng banal na kasulatan upang huwag po tayo malito, nagkakaisa po ang tatlo, Ama, Anak at Espiritu sa isang pangalan. Ang pangalan ay Hesus Kristo. So purihin po ang Panginoon. Malinaw po ba? Baka hindi po tayo naano po tayo. So yan po kaya wala nang Yahweh o Jehovah sa New Testament. Isa na lang pong pangalan. Ang pangalan ay Hesus Kristo. Kaya sabi doon, walang ibang ibinigay sa pangalan ng pangalan kundi ang pangalan po ng ating Panginoon Kristo. Kaya sa oras pong ito, kung wala na po, tayo po siguro yung magtatapos na, Chairman, no? Okay, tayo po yung umawit siguro ng awitin po natin, Give Thanks with a great for heart, give thanks. Give thanks with a grateful heart. Give thanks unto the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks unto the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. And now for the last time. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. Give thanks. Alam ko si Pastor Acer sa pangwakas na panalangin. Stay in the presence of the Lord. Yes, Hallelujah. glory. Thank you for this great opportunity, Father God, Lord. Thank you for the messages that you had given to us, Lord God, for our chairman, Lord, even the co-worker of this barangays, Lord God. Lord, I lift up to you, Father God, that your hands be with us right now, your spirit be with us, Father God. Yes. God, thank you for this opportunity that your presence, we feel it, Lord God. Father, thank you to this time, Lord God. Keep us, Lord God. We love you so much, Lord. We continue to offer our lives unto you, Lord God. Our barangay, Lord God. Our barangay chairman, Lord God. Hallelujah. Even the kagawad, Lord God. And all, Lord, worker of this barangay, I lift up to you, Father God. Lord, thank you, Father, for your loving, unending loving for us, Lord. Hallelujah, Lord. This is our prayer, Lord God. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. And everybody say, Amen. Amen. God bless po. Tapos na po ang ating Bible study. Okay po. Kumusta na kay Pastor? Ano?
Yeah, kamusta na yung isita? Okay na. Pero ako hindi nakaka-recover. Hirap ko yun. Hirap na. Happy birthday siya ngayong 21. Hirap na. December. Ilan daw kasi sana? Dapat 86. Nung nag-usap tayo ng gabi, inubukasan ng mga picture. Paano siya, ha? Picture tayo, picture tayo. Alam na niya yun. Isa naman sa magalang tayo yan. Alam mo, nagsabi na siya.